Okay, gold break all-time high. All-time high last, ano ba to? April pa yata. April, May, June, July, August, September. April, ayun. All-time high. Yan. The price now is above the all-time high. So, medyo malakas yan. So, almost 5 months yan bago nabutas yan. So, karaniwan yan, itong consolidation na to, kung gaano ka lapad yan, so yun din yung karaniwang tinatakbo niyan. Yan. And we are very lucky na nandun tayo ngayon sa kabi-break niya lang yung all-time high. So, ang plano ko dyan, papasok ako. So, pag binax ko yan ngayon, pag binax ko yan, actually, hanggang dito nga yan eh. To. Dahil triangle yan eh. Yan, hanggang dyan. Pag binax ko yan at inangat ko na ganon, so, yun yung pwedeng marating yan. Ngayon, kung makikipagsapalaran tayo dyan at 0.01, yan. Ako, yun ang plano ko. Pag makapasok ako ng maganda mamaya, is pakahayaan kong tumakbo yan hanggang dito. Since this is 0.01. But I always keep my stop loss. Kasi nga, this is very, this is very, eto, bullish yan. This is a consolidation on a monthly time frame. So most likely, this is a consolidation for a continuation. Katulad na sabi ko, yung analysis nyo on the higher time frame is the same on the higher time frame and lower time frame. Pare-pares lang yung yan. Kaya lang, sa candlestick ng monthly, mas matagal. At ito ngayon, para sa akin, napakaswerte natin kasi kabi-break lang na all-time high. At sa tagal natin sinusubaybayan yung gold, sa tingin ko, aangat talaga to. Ayan. So, kanina may own analysis. Ngayon naman, magpatulong tayo. Kung may confluence ba o yung, ibig sabihin may pagkakahalintulad ba doon sa analysis ko kanina. Ngayon, nakita ko may someone post this chart kanina, then tinignan ko. So, ang ginawa ko, kinuha ko lahat yung data na to. 3584, 3584, 3566, 3566. Or the TP1 and TP2. The TP1 is 3566 and TP2 is 3584. Kasalukuyan, the price is 3536. No, ipinost niya to, pero ngayon hindi na. And then we have the 3508. The 3508 is the point of entry, parang ganon. And the 3489, the stop loss 1. And the 3467 is the stop loss 2. Ang ibig lang sabihin yan, kung yung price dito magpunta dito, pwede na tayong mag-buy. Ngayon, kung bumaba pa dito, pwede pa rin tayong mag-buy. Bakit? Looking at this chart, ayan yung low. Higher low pa rin ito. Ito, higher low pa rin itong mga ito. Higher low. So, andun pa rin yung higher low, pero ito na yung pinakahuling support. If this support is broken, so this higher low, this is now a lower low. So na-break na yung structure. Kaya ang point of interest natin somewhere here, here. So pag nandyan na yung price, ano naman yung hahanapin natin? Hahanapin natin at least yung, kung nasa 30 minutes ka na, so hintay ka ng consolidation or anything na merong sign of rejection. Yan, yan. Kung wala pa rin yan, bumaba dito. So, doon pa rin. Antay ka dyan. Kung dito na, medyo alanganin na yan. So, medyo isip-isip ka na dyan. So, pag ganyan talaga, you have to wait for at least 2 candlestick na bullish kung dito nag-umpisa. Ayan. Pero kung dito, medyo maganda-ganda kasi pwede nang pumasok dito or dito. Ayan. So, we were given so many choices. Kaya lang, gamitin natin yung natutuhan natin on the basic pattern o basic candlestick skills natin. So, ito ngayon, nailagay ko na doon. Nailagay ko na yan.
Ayan naman, oh, sabi niya, our, ayan, pivot 3508. Ayan, 3508. Ibig sabihin, pwedeng dito mag-pivot. Ayan. So, yung video ko ngayon, di ba? Sinabi ko, medyo pwedeng bumalik talaga dyan sa 3508. With targets of 3566 and 3584. And then, with the support of below 3508, support na 3489, or support number 2, 3467. Yun yung possible scenario. Mamaya, ano. At the moment, magti 3 o'clock, or tinatawag natin London session. So, daily, para mas makita natin, ayan. So, again, at the moment, today, Wednesday, papansin nyo, parang, ang binubuo lang muna niya is small body or a sign of indecision. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, para bang hindi alam ni Price kung saan siya pupunta. But, remember, this is a bullish candlestick. Kaya nga lang, ang price naman, hindi yan dumidiretso kaagad. Kung if we go lower time frame, as low as 1 hour, tingnan natin, 1 hour yan, makikita nyo na the candle always move, ayan, 6 o'clock, ayan, tataas muna, babalik. Tataas muna, and somehow babalik. Dito, medyo nawala yon yung move ng New York. Pero dito, this is New York. Ayan, London and New York. This is London and New York. So, I suggest wait for the London and New York. So, kung sabi niya, this is the 5-bot. So, if there is a consolidation dito mamaya on the lower time frame, wait for any significant rejection and confirmation. What if meron dyan na ganun, candlestick na ganyan, then rejection, buyers, and then confirmation, so you can enter the market. But remember, you should always put stop loss. Ayan yung unang stop loss. But if in case na bumaba pa rin dito, consolidation, then meron siyang body and yan, confirmation, ayun, pwede na kayong pumasok. But if in case na dumiretso rito, medyo para sa akin alanganin to. Ayan, kahit na ganyan pa yan. Kasi they are almost, pantay na. So what you need to do is you wait for at least a bullish engulfing. Somehow, a strong indication. Pero since naabot ito, alanganin na yan. So ang gawin mo, pag nakakita ka ng ganyan, entry dito, pwede dyan, then stop loss dito. Kasi medyo mababa na. Masyado nang mababa. Pero the ideal na entry mamaya, ideal entry mamaya? Ang ideal entry mamaya, this is 1 hour, no? Hintayin nyo rito. Or dito. Then, 1 hour, go to lower time frame as low as 15 minutes or 5 minutes. Basahin nyo yung formation doon bago kayo pumasok. Okay. It is a must for you to go lower time frame or else hindi nyo makikita kung ano yung sinasabi ng lower time frame. And then again, good luck. And thank you. Sana mamaya maging profitable tayong lahat. So, hindi nyo naman kailangan bantayan yung chart. So, wait for at least 6 o'clock or 7 o'clock. Tsaka kayo ba medyo sumilip-sip ng chart. Medyo pahinga muna kayo para mamaya ready kayo kung kailangan na medyo mapuyat kayo.